Magandang araw, ako si Stacy. Narito ako para maghatid ng isang paalaala tungkol sa pagpapatubo. Ang pagpapatubo ay isang mahalagang bahagi sa pakikipagkalakaran ng mga bangko, ngunit hindi ito madaling intindihin. Hayaan niyo akong ipaliwanag ang konseptong ito sa likod ng pagpapatubo gamit ang ilang halimbawa. Kapag ang isang tao ay humiram ng pera sa bangko o sa sino mang nagpapautang, ang humihiram ay kadalasang sinisingil ng tubo. Ang patubong ito ay may kaugnayan sa halaga ng inutang. Gaya ng kahit na anong kalakarang pananalapi, nararapat lamang na magkaroon ng pakikinabang ang magkabilang panig. Ang nanghihiram ay nagkakaroon ng kinakailangan sa lapi, habang ang nagpapahiram naman ay mapapalago ito kapag nabayaran na ang hiniram kasama ang kaakibat na tubo. Ang patubo ay karaniwang natutukoy sa porsyento. Halimbawa, maaari tayong makakita ng mga patubong 3% sa isang buwan o 5% sa isang buwan. Maaari rin 30% sa isang taon. Narito ang isang halimbawa para mas maintindihan natin ang kahulugang ito. Kung ang humihiram ay uutang ng 10,000 piso na may kaukulang tubo na 5% sa loob ng isang buwan, nangangahulugang sa unang araw ng buwan ay makukuha niya ang nasasabing halaga, ngunit sa susunod na buwan, kailangan niyang bayaran ang hiniram na 10,000 piso kasama ng 500 piso bilang tubo. Kagaya halimbawa ng isang humihiram ng 10,000 piso na may kaukulang tubo na 30% sa isang taon. Ibig sabihin nito, sa unang araw ng taon ay makakakuha ng humihiram ang 10,000 piso. At makaraan ang isang taon, kailangan niyang bayaran ang 10,000 piso kasama ang 3,000 piso bilang tubo. Mahalaga ring malaman kung papaano kukwentahin ang tubo sa magkakaibang haba ng panahon. Sa halimbawa kanina, nang humiram ng 10,000 piso na may kaukulang tubo na 5% sa isang buwan, nalaman natin na makalipas ang isang buwan, kinakailangan niyang magbayad ng 10,000 at 500 piso sa hiniram niya. Kung sakaling gustuhin nito na humiram ng 10,000 piso sa kabuuan ng 4 na buwan, nangangahulugan ito na ang tubong kailangan niyang bayaran ay lalaki rin. Nakita natin na ang tubo sa unang buwan ay 500 piso. Sa ikalawang buwan ay madaragdagan ito ng 500 piso. At 500 piso ulit para sa ikatlong buwan. At isa pang 500 piso sa ika-4 na buwan. Kapag pinagsama-sama natin ang 4 na 500 pisong ito, kinakailangan bayaran ng humiram ang 10,000 piso kasama ng 4 na 500 piso bilang tubo sa 4 na buwan. Lumalabas ngayon ng kabuuan ng kanyang pagkakautang ay 12,000 piso. Ano ngayon ang pinakamadaling paraan para mabayaran ang hiniram na pera? Karaniwan, binabayaran ito sa magkakatulad na halaga sa loob ng isang nakatakdang panahon. Sa ating halimbawa kanina, kung nais ng humiram na magbayad ng magkakatulad na halaga sa loob ng isang itinakdang panahon ng pagkakautang, kinakailangan niyang bayaran ang 500 pisong tubo kasama ng 2,500 pisong prinsipal buwan-buwan. Ibig sabihin, ang humiram ay magbabayad ng 3,000 piso buwan-buwan. Sa loob ng 4 na buwan, sa katapusan ng ika-4 na buwan, ay makakapagbayad na siya ng 12,000 piso, kagaya ng nauna niyang nabanggit na pagkakautang niya sa bangko. Sana ay nasiyahan kayo sa panonood ng video na ito at nakatulong ang mga halimbawa para malaman kung anong uri ng patubo ang nakaakma para makamit ang inyong mga minimithi.